Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Kasunod ng umuugong na may grupong gustong patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, inihain na sa Kamara ang unang impeachment complaint laban sa kanya. Ang detalye sa mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Dumulog sa House of Representatives kaninang umaga ang private citizen at abogadong si Andre De Jesus para isumite ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inirereklamo ni De Jesus ang umano'y questionabling paggamit ng unprogrammed appropriations at aniyay drug addiction ng Pangulo. Giit ni De Jesus, kaakibat ng pagkakahalal ni Pangulong Marcos ang pinakamataas na antas ng tiwala ng sambayan ng Pilipino at ipinagwalang bahala niya umano ang tiwalang iyon. Ang mga naging batayan ng kanyang impeachment complaint ay ang umano'y pagpapahintulot sa pag-surrender kay former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Alegasyong gumagamit ng iligal na droga ang Pangulo, kabiguang i-veto ang unprogrammed appropriations at iba pang probisyong labag sa konstitusyon sa national budget mula 2023 hanggang 2026. Umano'y kickbacks mula sa budget insertions at ghost flood control projects at pagbuong mano ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para protektahan ang mga kaalyadong sangkot sa katiwalian. Unfit o hindi umano karapat-dapat na magsilbi si Marcos bilang Pangulo dahil sa drug addiction at ang pag-amin umano ng kapatid nitong si Senator Amy Marcos kaugnay nito ay hindi lang basta chismis. Sinabi ni De Jesus na walang narinig ang publiko na tahasang pagtanggi mula sa Pangulo kaugnay nito. Sa tingin niya rin daw ay ginagamit lang ng gobyerno ang ICI para protektahan ang kaalyado ng Pangulo at targetin naman ang kalaban sa politika. Inendorso ang reklamo ni Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay na dati ring iniugnay ng ICI sa flood control corruption scandal. Ayon sa ICI, konektado umano si Nisay sa JVN Construction and Trading at isa sa 8 congressman contractor. Ayon naman kay Secretary General Garafil, natanggap ng kanyang opisina ang reklamo 8:45 kaninang umaga at itatransmit ito kay House Speaker Bogie D alinsunod sa konstitusyon at House Rules. Samantala, sinabi ng Malacanang na iginagalang nito ang paghahain ng impeachment complaint bilang bahagi ng democratic process. Ang Pangulo po ay naniniwala na ang mga mababatas natin ay gagamit ng kanilang pag-iisip, kanilang puso, at sila ay naaayon sa batas at hindi para sa pansariling kapakanan lamang. Sa naniniwala po ang Pangulo sa institusyon. Inihayag naman ng Makabayan Bloc na may sarili silang impeachment complaint na ihahain laban sa Pangulo. Giit ng grupo, sapat ang batayan dahil sa umunoy sistematikong pandarambong sa budget, anomalya sa unprogrammed funds at alegasyong kickback sa infrastructure projects. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Humarap sa ikawalong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang kararating pa lamang sa bansa na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dito, tinanong si Bonoan kung bakit mali-mali ang lokasyon ng isang flood control project. Paliwanag ni Bonoan, hindi naman daw ito mali, na iba lang ng pwesto, pero nasa kaparehong lugar pa rin. Narito ang report. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalyang flood control projects, iniulat ni Committee Chairman Senador Panfilo Lacson na isinasapinal na nila ang partial committee report sa investigasyon na ibibigay sa mga kinauukulan para tumibay ang ebidensya at mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Sa ngayon, 27 billion pesos na ang halaga ng mga bank accounts at assets na naka-freeze sa mga akusado. Present sa hearing ang kakabalik pa lamang ng bansa na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dito tinalakay kung bakit mali o hindi tugma ang mga eksaktong lokasyon ng isang flood control project. Lumalabas na 460 na ang napatunayang ghost flood control projects. 2.14 kilometers away from the given coordinates, published coordinates in sumbong sa Pangulo. Ito pong examples na ito ay all throughout the different
regions. Tanong tuloy ni Senador Ping Lacson, pagkakamali ba ito o sinasadyang maging mali para maging komplikado ang investigasyon? Ayon naman kay dating Yusek Bernardo, alam daw ito ng NOAA Secretary Bonoan. I talked to my regional directors and district engineers about it, and I told them to tell to the secretary na bakit ganun, na bakit naman yung nasubmit po na datos ay ang MIPS data, hindi naman po yun yung actual project construction. Paliwanag naman ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi ibig sabihin na iba ang datos ng Multi-Year Planning and Scheduling o MIPS na batayan sana sa lokasyon ng proyekto ay isa na itong ghost project. Existing daw ang proyekto pero naiba lang ng pwesto. The name of the contractor, the date, the amount of contract, the amount of bid, the amount of program of work, and the date started, the date of completion. So all this information has been included in the submission to the Office of the President, Mr. Chair. So the coordinates is just one of the data. Aminado ang ICI at DPWH na ito ang nagpapatagal ng proseso ngayon. Kinakailangan nilang beripikahing muli kung Ghost Flood Control Project nga ba talagang isang proyekto o iba lang ng pwesto. Sagot naman ni Bonoan kung bakit MIPS ang naging coordinates na pinagbabatayan. Truth of the matter is, because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Lumalabas sa investigasyon ng ICI na mahigit 86% sa mga proyektong kanilang inimbestigahan ay malayo o lampas ng 50 meters ang lokasyong pinagtayuan. Tinitiyak naman ng Department of Justice na madaragdagan pa ang listahan ng kanilang mga kakasuhan. Sa iba pang mga balita, Tropical Depression Ada, lumalayo na sa landmass ng bansa. Presyo sa kada litro ng produktong petrolyo tataas bukas. At sunog sumiklab sa isang residential area sa Mandaluyong City. 5 sugatan. Asahan ang taas singil sa produktong petrolyo bukas. Sa abiso ng ilang oil companies, 2 piso ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso and 50 centavos naman sa kada litro ng kerosene at piso sa kada litro ng gasolina. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, itinuturong dahilan ng oil price hike ngayong linggo ang geopolitical tension sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng Iran, Black Sea at Venezuela. Gayon din ang pagsadsad ng piso kontra dolyar. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City kaninang umaga. Ayon sa BFP-NCR, nagumpisa ang sunog alas 6 ng umaga. Sa lakas ng apoy, umabot pa ito sa 3rd alarm, kung saan humigit kumulang 100 kabahayan ang natupok ng apoy. 5 naman ang naitalang nasaktan sa nangyaring sunog na pawang mga minor injuries. Idineklara itong fire out pasado alas 9 ng umaga. Huling namataan si Tropical Depression Ada 445 kilometers silangan ng Kasiguran Aurora kaninang alas 10 ng umaga. May lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Sa Miyerkules, posibleng humina na ito at maging low pressure area na lamang. Posible na itong tahakin yung direksyong east to east-southeastward direction. And then pagdating nga ng Wednesday, ay posible nang humina at maging isa na lamang low pressure area itong si Ada dahil na rin sa epekto ng amihan. Sa ngayon naman, wala tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal sa kahit na anong parte ng ating bansa at wala rin naman tayong nakataas na gale warning. At sa sports balita, hindi pinalad si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang laban kay Alicia Parks para sa main draw ng Australian Open. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Dikdikan ang naging laban ni Alex Ayala at Alicia Parks sa main draw ng Australian Open. Umabot sa 7-2 ang first set. Unang tantos para kay Ayala. Dito na niya nakuha ang rhythm sa laban para makuha ang first set 6-love. Bumawi naman si Parks sa second set para kunin ang lamang sa 3-love. Naitabla ito ni Ayala sa 3-3. Sa palitan ng palo ay nakuha ni Parks ang second set 6-3. Dito na dinomina at nagrally si Parks sa third set
Sinubukan pang humabol ni Ayala pero hindi na ito umusad. Natapos ang laban 0-6, 6-3, 6-2. Susunod na sasabak si Ayala sa doubles match sa nasabing torneo. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable, Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.